ipapakalat ko sa buong baryo kung ano talaga ang ugali mo. Tignan natin kung maniniwala pa sila sa kabaitan mo. Natuklasan kong mismong matandang lalaki ang gumagabay sa mga espiritu. Wala nang iba. Sana ipinatay ko na lang siya ng tuluyan. Tumanda ka. Narurusahan kita sa ginawa mo. Ipagsasapalaran kong buhay ko para lang makaganti. 6 na taon lang ako nang masunog ang bahay namin at mamatay ang aking mga magulang. Inampun ako ni Kapitana Milagros, isang kilalang mayaman, matalino at iginagalang sa aming baryo. Lumaki ako sa kanyang poder at hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung bakit nangyari ang sunog na yon na kumitil sa buhay ng mga magulang ko. Ang alam ko lang, mahirap lang talaga kami. Nang magbinata ako sa boder ni Kapitana Milagros, ginawa niya akong driver. Pero hindi ako nag-iisa. Umampun din siya ng isang batang babae. Mga 2 taon lang ang agwat namin sa isa't isa sa ilalim ng pangangalaga ni Kapitana. Magandang araw po sa inyo. Ako nga po pala si Abel at ito ang aking kwento. Sige na mga kababayan, huwag na kayong mahihiya. Kumuha lang kayo ng pagkain. Ipinaluto ko talaga ito kina Abel at Luna para sa inyo. Grabe, sarap ng pagkain, Kapitana. Ay, naku, ang bait nyo talaga. Buti na lang kayo ang naupo sa pwesto. Abay, kung iba yan baka kinurakot na lang lahat ng pondo sa baryo. Naku, Mang Nestor, galing sa bayan itong pambili ko ng pagkain. Para talaga to sa inyo. Hindi para sa akin. Masaya na ako, basta't nakikita kong busog kayong lahat. Kapitana, pwede po bang magbalot ako ng kaunti? Parang marami pa naman pong matitira Oo naman, Aling Teresita. Kumuha lang kayo ng gusto ninyo. Walang problema yan. Kapitana, sana po, payagan niyo ako ligawan si Luna. Matagal ko na po kasi siyang gusto Stoy, naku salito Pigilan mo nga si Luna. Aba, hindi yan katulad ng ibang babae na kaya mong paikutin, no? Abel, hayaan mo na yan siya. Tsaka Joselito, pasensya na talaga, wala akong balak mag-asawa, no? O ayan, narinig mo naman si Luna, Joselito. Respetuhin mo na lang ang desisyon ng anak ko, ha? Opo, Kapitana. Matagal nang umaaligid si Joselito kay Luna. Pero hindi siya gusto ng dalaga. Napatingin ako kay Kapitana Milagros. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ang mga tao. Pero alam ko sa likod ng ngiting yun, naroroon ang pandidiri. Mga anak ang tawag niya sa amin, pero kami, Kapitana lang ang tawag sa kanya. Hoy Abel, sigurado akong 3 bote na naman ng alcohol lang mauubos ni Kapitana mamaya Tignan mo kahit sino humawak sa kanya, todo spray agad Ang plastic talaga. Imposibleng hindi napapansin ng mga tao na nandidiri siya sa kanila Stoy, Luna. Pag nagsasalita ka, huwag mong titigan si Kapitana. Baka mamaya maramdaman niyang siya ang pinaparinggan mo Iniinis lang kasi ako Kawawa naman yung mga tao. Hindi nila alam na plastic si Kapitana. At dati pa siyang mangkukulam. Uy, huwag mo nga yung sabihin ng malakas. O yan papalapit na siya dito. Abel, uuwi na tayo. Hindi ko na kaya. Parang masusukan na ako. Nakakadiri na talaga. Ayoko na magtagal dito. Pero Kapitana, baka magtaka po sila kung bigla kayong umalis Sasabihin ko na lang na masama ang pakiramdam ko. Na totoo naman. Ang bigat ng hangin dito. May amoy pawis, putok, kung ano-ano pa. Ay parang ang lagkit ng paligid. Luna, umuwi ka na rin ha? Yun ang tunay niyang ugali. Sa panlabas, mukha siyang mabait. Pero sa loob, ubod siya ng sama. Mapang-alipusta, mayabang, at higit sa lahat, madamot. Nagpaalam siya sa mga tao para umuwi at gaya ng inaasahan ko, nagtaka talaga ang lahat. Bakit po kayo uuwi na, Kapitana? Hindi pa naman po tapos ang handaan. Akala ko po'y magbibigay pa kayo ng mensahe sa amin.
Ay, bukas na lang, Aling Teresita. Medyo masama talaga ang pakiramdam ko ngayon. Tsaka, ang dami niyo pa naman dito. Ubusin niyo lang lahat ng pagkain, ha? Ay, opo, salamat po talaga, Kapitana. Kung hindi dahil sa sipag at malasakit ninyo, hindi kami makakatikim ng ganitong handaan. Kapitana, ready na po tayo. Nasa kotse na si Luna. Oo, Abel. Sandali lang, susunod na ako. Pagkatapos niya magpaalam, dali-dali siyang sumakay sa kotse. Sumunod naman ako para magmaneho. Habang nasa biyahe na kami, panay ang punas niya ng alkohol at towel sa mga kamay niya. Parang may ayaw siyang dumikit na kahit anong bahid ng tao o alikabok. Buwisit talaga yung mga matatandang yun. Pwede naman makipag-usap ng malayo bakit kailangan pa lumapit at nako, humawak-hawak pa sa akin. Akala mo naman kung gaano kalinis. Kasi po, Kapitana, akala po nila talaga close kayo. Pero bakit po kasi nagpapanggap kayong mabait kung hindi nyo naman po talaga sila gusto? Luna, sa totoo lang, kung hindi lang ako tatakbo bilang kapitana ulit sa susunod na taon, baka matagal na ako lumayo sa kanila, ano? Ganyan talaga mga botante. Pakitaan mo lang ng kaunting kabaitan, panalo ka na sa mga mata nila. Abay, mukhang malakas po yung kalaban ninyo sa susunod na eleksyon. Si Kuya Antonio po. Ay, hanggat patuloy ako nagpapakita ng kabutihan, ako pa rin ang pipiliin nila. At ikaw naman, ha, Luna? Nakita kitang nakikipagkwentuhan doon sa mga matatanda kanina. Huwag kang basta maniniwala sa mga sinasabi nila, lalo na kung tungkol sa akin, ha? Hindi naman po ako naniniwala sa kanila eh. Mas kilala ko po kayo, Kapitana. Dito po ako lumaki. Alam ko pong nagbago na kayo sa mga dati niyong gawain. Ay, ang bait mo talaga, Luna. Napakaswerte ko't inampun kita. Ako po ang swerte, Kapitana. Kahit hindi niyo po ako kaano-ano, inalagaan niyo pa rin po ako na parang tunay na anak. Parang anak ko na rin kayong dalawa, ikaw at si Abel. Sa inyo umiikot ang buhay ko, tandaan nyo yan. Ha, Abel? Opo, Kapitana. Tunay namang mabait sa amin si Kapitana. Simula noon pa man, hindi niya kami sinasaktan o pinapagalitan. Masasabi kong mahal niya kami ni Luna, kahit hindi naman talaga niya kami mga anak. Pero pagdating sa ibang tao, puro kaplastikan ang pinapakita niya. Pagsapit ng umaga, biglang dumating si Mang Nestor sa bahay. Galit na galit ang mukha niya, kaya nakakunot noo ako sa pagtataka. Nasa si Kapitan Abel, ha? Nasa kwarto po siya. Nagpapahinga po. Bakit po, Mang Nestor? Nagkita naman kayo kahapon sa barangay hall, di ba? Oo, nagkita nga kami. Pero hindi ko alam na may ginawa pala siya sa akin eh. Kailangan ko siya makausap tungkol sa lupa ko. Dali! Lupa? Anong lupa po? Nalaman ko sa munisipyo. Palihim pala niyang inaayos yung mga papeles ng lupa ko para mapunta sa kanya. Traitor para siya eh! Akala ko pa naman mabuti siyang tao! Mang Nestor, magandang umaga po. May problema po ba? At sino po yung tinatawag ninyong traidor? Yung inainahan yung kapitana. Tawagin mo sa Luna. Gusto ko magkaharap kami. Tignan natin kung anong idadahilan niya sa ginawa niya sa akin. Sandali lang po, Mang Nestor. Luna, ikaw na yung tumawag kay Kapitana, ha? Sige. Saglit lang po Nang madaling umakyat si Luna sa pangalawang palapag ng bahay. Samantala, halos hindi mapakali si Mang Nestor. Paulit-ulit niyang hinahaplos ang kanyang muka. Halatang hindi mapigilan ang inis na bumabalot sa kanya. Alam mo, si kapitana pa man ang binoto ko ng eleksyon eh. Akala ko mabait siya, matulong eh. Pero sa ginawa niya napaisip ako na baka pakitang tao lang palang lahat ng kabaitan niya. Baka naman po nagkakamali lang kayo ng narinig o kaya ng hinala, Mang Nestor. Hindi ko po alam kung kaya talaga ni Kapitana yung mga paratang po ninyo. Aba, paano naman ako magkakamali ha? Yung babae mismo sa munisipyo ang nagsabi sa akin. Pumunta ako roon para magbayad ng buwis pero sabi nila, nakabayad na raw sa Kapitana Milagros. Kasi daw, sa kanya na yung lupa ko. Teka nga po, para po malinaw na sa lahat. Hintayin na lang po muna natin si Kapitana. Siguradong may paliwanag po siya riyan eh. Paliwanag? Ha! Hindi sapat yun.
Ipapahiya ko talaga yung babaeng yon. Humanta siya! Maya-maya, bumaba na sina Luna at si Kapitana. Kita sa mukha ni Kapitana ang pagkakulubot ng noo niya. Halatang naiinis siya sa ginawang paggising sa kanya ni Luna. Ano ba, Mang Nestor? Ang aga-aga pa. Nagpapahinga pa ako. Hindi ka man lang makapaghintay hanggang tanghali? Kapitana, alam mo kung gaano kalaki ang tiwala at respeto ko sa'yo. Pero bakit mo naman inangkin yung lupa ko, ha? Yun lang ang natitira sa akin, eh. Aba, matagal ko nang binabayaran ng buwis ng lupang yon at pinaayos ko na rin ang titulo. Ako nang may-ari nun, hindi ikaw. Wala tayong napag-usapan na ganyan. Abay, paano mo nagawa yun, ha? Ibalik mo nga sa akin ang lupa ko. Tama na yan! Umalis ka na, Mang Nestor. Wala akong oras para sa mga drama mo. Ganon pala, ha? Sige, ipapakalat ko sa buong baryo kung ano talaga ang ugali mo. Tignan natin kung maniniwala pa sila sa kabaitan mo. Pagkasabi ni Mang Nestor noon, biglang bumunot ng baril si Kapitana mula sa kanyang tagiliran. Itinutok niya ito kay Mang Nestor, dahilan para manginig sa takot ang matandang lalaki. Subukan mo lang, papatayin kita. Akala mo ba'y takot akong pumatay ng tao? Ha, hindi ako natatakot. Papatay mo ako? Gagawin ko yan para wala nang magpapahiya sa akin sa harap ng tao. Uy, Kapitana, kumalma lang po kayo. Baka mabigla kayo at maipit at maiputok yung baril na yan. Mapapahamak si Mang Nestor. Alam mo, kaya kong itago yung ginawa ko kapag napatay na kita, Nestor. Kapitana, wag po. Maawa po kaya kay Mang Nestor. Mang Nestor, umalis ka na at mangako ka na hindi ka nagagawa ng kwento para siraan si Kapitana. Oo, binapangako ko. Hindi nga kumalat ang balita tungkol kay Kapitana. Kapag kaharap niya ang mga tao, mabait pa rin ang aura na ipinapakita niya na parang walang nangyayari. Sa bawat meeting ng barangay, nandoon si Mang Nestor at galit ang mga matang nakatitig kay Kapitana. Pero wala siyang magawa. Lumapit naman si Joselito sa kinaroroonan namin ni Luna. Alam ko na agad ang mapapansin na naman niya ay si Luna. Abel, napapansin ko lang ha. Dati sobrang close ni Mang Nestor kay Kapitana. Pero ngayon parang ang sama ng tingin niya sa Kapitan. Ano kaya nangyari, no? Ewan ko nga Joselito eh. At saka tigilan mo na kayong kakatanong eh. Hindi naman maganda yung ganyan eh. Parang nag-iintriga ka sa buhay ng ibang tao. Nagtatanong lang naman ako ah. Uy, Luna, bakit ang ganda ba naman palagi? Ay, yan ka na naman eh. Tigilan mo nga ako, Silito. Grabe naman, suplada mo talaga ah. Sige na nga, may ba tayo? Ano bang ipapagawa ni Kapitan kay Aling Teresita sa bahay ninyo? Sabi kasi, isasama rin daw ako. Ipapalinis daw sa akin yung bakuran tapos ako pa rin yung magpuputol ng mga sanga ng kahoy. Ganun ba? Kailan ka rin sasama? Pagkatapos na ng meeting. Pagkatapos ng meeting, agad kaming umuwi sa bahay kasama sina Aling Teresita at Joselito. Napansin ko ang itim na bag na mahigpit na hawak ng matandang babae. Parang ayaw niyang pakawalan. Pagdating namin sa bahay, inutusan ni Kapitana si Aling Teresita na maglinis sa kwarto niya. Si Joselito naman, pinaputol ng mga kahoy sa likod. Sinamahan ni Luna si Aling Teresita sa loob, habang ako naman ay tumulong kay Joselito sa labas. Mabait talaga si Kapitana, no? Isipin mo, hindi niya kayo tunay na anak pero hindi niya naman kayo inaalila. Samantalang yung nanay ko nga, ginawa na akong katulong sa bahay tapos ang ingay pa ng bibig niya. Swerte mo nga may nanay ka pa eh. Kami ni Luna, wala na talaga. Huh? Ganun ba? Pero grabe, ang ganda ng buhay niya dito ah. Sarap siguro magpampon kay Kapitana, no? Ay, wag mo nang pangarapin yan. May mga tao kasing doble kare. Kala mo mabait pero sa totoo lang, di naman pala. Teka, sinasabi mo bang si Kapitana doble kara? Hindi ah. Wala naman ako sinasabi. Maya-maya, narinig namin ang malakas na sigaw ni Kapitana mula sa loob ng bahay. Agad kaming tumakbo ni Joselito papasok.
Akala namin may masamang nangyari. Pagdating namin doon, nadatnan namin si Aling Teresita. Nakaupo sa kama, umiiyak habang dinuduro siya ni Kapitana sa muka. Hayop kang matanda ka! Pinagkatiwalaan kita, akala ko mabuti kang tao! Pare-pareho pala kayong lahat, mga halangang sikmura! Tinangka mo pa akong nakawan! Akala mo siguro walang kamera dito sa kwarto ko! Hindi ko po talaga kinuha yan! Hindi ko nga alam kung paano napunta yan dyan! Huwag ka na magsinungaling, hayop ka! Oo, Kapitana, kumalma lang po kayo. Ano po ba talaga yung nangyari? Ninakawan ako ng babae ito! Paalisin niyo sa harapan ko ngayon din! Hindi totoo yan! Maniwala kayo sa akin, hindi po ako magnanakaw. Luna, sabihin mo nga sa kanila ang totoo. Wala po akong alam tungkol dyan. Pasensya na po, Aling Teresita. Bakit yun naman po ginawa yun, Aling Teresita? Yung bait-bait pa naman ni Kapitana sa atin eh. Nakaramdam ako ng awa kay Aling Teresita noong mga oras na yun. Alam ko nagsasabi siya ng totoo at puro gawa-gawa lang ni Kapitana ang lahat. Ganoon naman talaga ang ugali niya. Pero dahil ayaw kong mabisto ang naisip ko, pinili kong manahimik. Lumapit ako kay Aling Teresita at marahang niyaya siyang lumabas ng kwarto. Ihatid ko na po kayo palabas. Mag-ingat ka sa pananalita mo sa aking Kapitana. Humanda ka. Parurusahan kita sa ginawa mo. Ipagsasapalaran kong buhay ko para lang makaganti. Hindi ako magnanakaw. Ako bang tinatakot mo? Kayang-kaya kitang labanan kahit matanda ka pa. Lalo ka pa, Luna. Magkasama kami kanina doon at alam mo na hindi ako nagnakaw. Kayong dalawa, isinusumpa ko. Kahit buhay pa kayo, ipakakain ko sa uod ang mga katawan ninyo. Aling Teresita, tama na po. Halika na, humalis na po tayo. Sumama rin siya sa akin papunta sa labas ng bahay. Si Joselito naman ay nagpaiwan sa itaas dahil hindi pa siya tapos sa ginagawa niya. Aling Teresita, bakit po kayo nagalit kay Luna? Hindi naman talaga siya makapagsalita ng diretsyo. Natatakot siya kay Kapitana eh. Pasensya na po kayo talaga ha. Hindi ko po talaga ninakaw yung kwintas niya. Alam ko naman po yun. Hindi totoo yung paratang sa inyo. Pero huwag po kayong mag-alala ha. Kakausapin ko po si Kapitana mamaya para linawin kung bakit niya ginawa yun. Tsaka pagsasabihan ko rin po si Luna. Palibhasa, mayaman, kaya mayabang. May kahahantungan din niyang ganyang ugali. Maniwala ka sa akin. Parurusahan siya ng Diyos. Hindi pa siguro ngayon, pero darating din ang araw na yan. Sige po. Umuwi na lang po kayo at magpahinga ha. Pasensya na po talaga kayo sa nangyari. Asikasuin ko po talaga to. Pagbalik ko, nadatnan kong nag-uusap sina Luna at Kapitana Milagros. Doon na rin inamin sa akin ni Kapitana na hindi totoo ang paratang niya kay Aling Teresita. Ginawa lang daw niya yun dahil sa galit na hindi niya napigilan. Kasalanan niya rin naman yan. Akala niyo hindi ko narinig yung usapan nila ni Mang Nestor sa barangay? Kapitana, bakit naman yun ang napagpasyahan po ninyo? Kawawa naman po yan si Aling Teresita. Napahiya pa siya kay Joselito. Susuhulan ko si Joselito para ikalat yon sa buong baryo. Tingnan natin kung hindi siya magpatiwakal sa hiya. Po? Kapitana, wag na po. Kawawa naman po si Aling Teresita eh. Okay na po yung naabot niyo na. Pero sobra na po kung ipapakalat pa po ninyo sa buong baryo eh. Luna, Abel, alam niyo namang mahal niyo ako. Tinitingnan ko kayo na para mga anak ko. Hindi tama namang himasok kayo sa desisyon ko. Karma ang babalik sa akin, kaya wag na kayong makialam. Nagkatinginan kami ni Luna. Saka kami tahimik na lumabas ng kwarto ni Kapitana Milagros. Pagkalabas namin, agad ko siyang tinanong tungkol sa totoong nangyari kanina sa loob ng kwarto. Nakita ko talaga si Kapitana, parang baliw niya eh. Nilagay niya ang kwintas sa loob ng bag ni Aling Teresita. Tapos, ipinaghahanap niya sa mismong lagayan.
Tapos nagkunwaring hindi niya nakita at nagmamasid sa bag. Ay, kawawa talaga si Aling Teresita. Wala na siyang alam sa ginawa ni Kapitana eh. Kaya nga eh, simula noon walang pagbabago si Kapitana. Mapanakit pa rin siya sa kanyang kapwa ng palihim. Alam mo, duda talaga ako kung tumigil na yan sa pangkukulam eh. Sana nga tumigil ni. Ang nakakainis. Babayaran pa niya si Joselito para iikot at ipaalam sa buong baryo ang nangyari. Iikutan na naman ng chismis at uhusgahan nila si Aling Teresita. Nagalit nga si Aling Teresita pero kinausap ko na lang. Bahala na siya. Ayaw naman niya ng pinagsasabihan eh. Pagsapit ng umaga, habang bibigyan ko sana ng pagkain ng mga baboy at manok ni Kapitana, nagulat ako nang makita kong patay na silang lahat. Dali-dali ko siyang tinawag para ipakita ang mga alaga niyang nakahandusay sa lupa. Walang buhay. Parang bigla na lang binawi ng hangin. Sino ba naman ang may kagagawa nito? Walang sugat ang mga baboy at manok, sigurado ako. Pinakain ang lason yan. Kaya nga nagtataka rin po ako eh. Kahapon maayos pa sila tapos bigla na lang pong namatay. May sumabotahe talaga sa mga manok ko. Pupunta ako ngayon sa barangay at hahanapin ko kung sino yung may gawa nito. Sana lang, hindi si Aling Teresita. Bakit naman po si Aling Teresita na naman po yung naiisip ninyo? Siya lang naman ang nagalit sa akin ng todo kahapon. Luna! Luna! Ano po yan, Kapitana? Papunta ako sa barangay. Ikaw na muna ang magluto. Ihanda mo yung makakain namin. Opo, Kapitana. Buhay ng hayop ang kinuha nila. Buhay din ang ipapalit ko. Abel, nagmamadali ako. Ihatid mo ako ngayon din papuntang barangay. Opo. Ulo na. Pakisarado nga ako ng gate pag nakaalis na kami, ha? Tumango si Luna sa amin at sumunod sa likuran. Pero biglang huminto si Kapitana. Napatakip siya ng kanyang mga tenga habang mabilis na nagmamasid ang mga mata niya sa paligid. Para bang may naririnig siyang hindi namin marinig. Kapitana, ayos lang po ba kayo? Bakit parang may hinahanap kayo sa paligid? Wala ba kayong naririnig, ha? Hindi niyo ba naririnig yung boses? Boses po. Anong boses yun, Kapitana? Nakarinig ako ng dasal. Dasal na matagal ko nang kinalimutan. Sandali, lumalakas siya. Para bang mababasag ang tainga ko sa lakas. Wala naman po kaming naririnig, Kapitana eh. Oo nga po, wala kaming naririnig eh. Imbis na umalis kami, biglang napaupo si Kapitana sa sofa. Masinigpitan pa niya ang pagkakatakip sa kanyang mga tenga. Habang namumula at naluluha ang mga mata, halata ang takot at pagkataranta niya. Habang paikot-ikot ang tingin sa buong paligid ng bahay. Parang may nakikita siyang hindi namin nakikita. Kapitana, ang mabuti pa po, magpahinga po muna kayo. Baka po sobrang pagod lang yan. Kaya po kayo nagkakaganyan. Hindi ako pwede magkamali. May nagpadala ng dasal para gantihan ako. Ha? Naku, Diyos ko. Hindi ko na po maunawaan ang nangyayari sa inyo eh. Luna, kumuha ka ng tubig ha. At papainumin natin si Kapitana. Oh, saglit lang po. Yung dasal na yun, matagal ko nang kinalimutan. Hindi ko alam kung bakit bumabalik ito ngayon. Ano ba yan? Hindi ko talaga maintindihan kung ano dasal ang sinasabi ninyo eh. Pero wala po talaga akong naririnig. Pagbalik ni Luna, may dala siyang isang basong tubig. Iniabot na yon kay Kapitana. Pero bigla itong nabitawan nang muli niyang takpan ang kanyang mga tenga. Nagwawala na siyang umiiyak. Nagsisisigaw sa dahilan na hindi namin maintindihan. Gumawa kayo ng paraan para hindi ko marinig ito. Ayoko na. Ayoko na talaga. Luna, ano ba nangyayari sa kanya? Hindi ko nga rin alam kung bakit siya nagkakaganyan eh. Sandali, mag-iisip ako ng paraan kung paano natin siya matutulungan. Ano ba yan? Bilisan mo naman mag-isip. Teka, hindi. Si Kapitana, inuutog na niya ang kanyang ulo sa sopa. Kapitana, tama na po yan. Baka pumapano kayo. Nananahimik na ako kaya tigilan niyo na ako. Tumigil na kayo. Kapitana, sino po ang kausap niyo? Abel, buhatin mo na lang siya. Dali mo agad sa kwarto niya, bilis. Agad ko siyang binuhat
kahit patuloy pa rin siyang nagwawala. Panay ang sigaw niya. Sinasabi niyang ang sakit daw ng kanyang tenga. Halos hindi namin siya mapigilan. Pero makalipas ang kalahating oras, unti-unti siyang natahimik. Tila nawala na ang boses na naririnig niya. Doon lang namin nakita na kumalma na si Kapitana. Aalis pa tayo, Abel. Kailangan kong malaman kung sinong pumatay sa mga alaga kong hayop. Kapitana, pakiusap po, makinig naman po kayo sa amin. Magpahinga na po muna kayo. Wala pong patutunguhan yung ginagawa ninyo. Magkakasakit lang po kayo niyan eh. Ito na nga po ang simula eh. Nakakarinig na kayo ng mga boses na wala naman talaga. Tama nga po si Luna. Magpahinga na lang po muna kayo sa ngayon, ha? Kaya kong sarili ko. Ihatid mo na ako, Abel. Huwag mo siyang ihatid, Abel. Alam ko po na kayo po ang nagpalaki sa akin, nagpakain at nag-aruga. Kaya wala po akong karapatang pakialaman kayo. Pero ngayon po, ako naman po muna ang pakinggatin nyo. Wala pong aalis ng bahay na to. Oo na, sige na. Baka isipin mo pa na anak nga ang turing ko sa'yo pero hindi kita pinakinggan. Hindi na ako aalis. Hindi na, kung yan ang gusto mo. Iyon ang unang pagkakataon na nakinig sa amin si Kapitana. Pagsapit ng gabi, hindi pa rin siya lumalabas ng kwarto. Parang ayaw makipag-usap kanino man. Kami naman ni Luna, abala sa kusina, nagluluto para sa hapunan. Napangiti ako at pinuri ko siya dahil sa unang pagkakataon nakinig si Kapitana sa kanya. Alam mo, bilib din ako sa iyo Simula noon pa, madalas sinasabi ni Kapitana na huwag tayo mangingialam sa desisyon niya. Pero grabe ka Wala siyang binatbat sa'yo nung medyo nagseryoso ka na. Kasi naisip ko yung matandang babae. Alam ko kasing siya lang ang pinanghihinalaan ni Kapitana sa pagkamatay ng mga manok at baboy niya. Kaya nga Sa tingin mo ba, aling dahilan ng pagkamatay ng mga manok at baboy niya? Baka naman biglang nagkasakit o baka may ibang dahilan pa. Hindi ka naniniwala na pinakain ng lasa ng mga yun? Hindi ko alam. Kasi hindi naman natin mismo nakita, diba? Tsaka nga pala, mukhang ayaw niyang bumaba sa kwarto niya no? Ngayon ang balak mo niyan. Tira mo na siya ng pagkain doon sa kwarto niya. Ano ka ba? Dalawa tayong maghahatid. Mamaya sabihin na naman niyang may naririnig siyang dasal Alam mo, sa totoo lang, takot na ako kanina Ramdam ko talaga na nanghihina siya. Oo nga, kaya ata nakinig lang yun kasi nanghina nga talaga siya. Nang maluto na ang pagkain, dinala namin ito sa kwarto ni Kapitana. Nauna akong pumasok at pagkapasok ni Luna, biglang nanlaki ang mga mata ni Kapitana. Para siyang natakot. Yung takot na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. O Kapitana, nandito po kami para maghatid ng pagkain. Teka, may problema po ba kayo? Lola, may anino sa likuran mo. Dalawa sila nakatayo. Po? Hala, Abel, ito na nga yung sinasabi ko Teka, kalma lang. Kalma lang kayo ha. Sandali lang. Kapitana, wala akong nakikitang anino Tsaka Luna, tignan mo sa likuran mo, wala namang anino. Guni-guni mo lang ata yan, Kapitana Meron talaga. Imposibleng hindi nyo nakikita. Hindi nga po talaga namin nakikita Wala po akong nakikitang anino Wala po talaga Lola, lumiwag ka. Tingnan mo. Iha, may anino talaga sa likuran mo. Kapitana, natatakot na po ako sa mga sinasabi ninyo Tayong tatlo lang po ang nandito. Ang anino lumalabas lang pag may ilaw sa tao, sa paligid. Pero yung sinasabi nyo, wala po talaga. Maniwala po kayo sa akin. Napahilot si Kapitana sa sentido niya at tumigil na rin sa pagbulong sa anino. Pero ngayon, mas lalo siyang naging matapang tignan. Parang may kung anong nagbago sa kanya. Isang tapang na may halong lamig at lihim. Alam ko na kung bakit ako nakakakita ng mga ganun. Pero ang tanong, sino kaya ang kumulam sa akin? Kulam po? Paano niyo po nalaman na kinulam po kayo? Hindi naman lingid sa inyo na dati ako mangkukulam.
Hayaan ninyo at pasensya na kung natatakot kayo. Pero ngayon, para mahina ng loob ko. Mabigat ang pakiramdam ko at yung mga buto ko ayaw nang gumalaw. Mas gusto ko nilang humiga buong maghapon. Parang bigla nilang bumagsak ang katawan ko nang wala namang dahilan. Wala naman pong masama kung magpahinga kayo, Kapitani. Baka pagod lang po talaga kayo. Tsaka baka mas lalong lumala pa ang pakiramdam ninyo kapag lumabas kayo At nakikita niyo pa yung mga taong kinaiinisan niyo. Tama po si Luna, Kapitana. Sige na po, kumain na po muna kayo. Ilang araw nang nagmumukmok si Kapitana sa bahay. Hanggang sa dumating ang balitang nagtitipon na ang mga tao sa baryo para magreklamo. Isa-isa raw namamatay ang mga alaga nilang hayop, kagaya ng nangyari kay Kapitana. Kami na lang ni Luna ang humarap sa kanila sa barangay hall. Hindi namin sinabi kay Kapitana kasi alam namin kapag nalaman niya, pipilitin niyang pumunta roon kahit hindi pa siya ayos. Naku po, pasensya na po talaga kayo at hindi kayo maharap ni Kapitana dito ngayon. Masama ang kanyang pakiramdam. Ilang araw na rin siyang nagmumukmok sa kanyang silid Ano ba kasi nangyari kay Kapitana? Paano malulutas ang problema namin kung ayaw niya magpakita? Hindi po dahil sa ayaw niyang magpakita. Hindi nilang po talaga namin sinabi sa kanya na may mga reklamo kayo. Mag-aalala lang po siya at baka lalo pa pong lumala ang kalagayan niya. Ayan na nga bang sinasabi ko. Sinisingil na si Kapitana sa lahat ng kasamaang ginawa niya sa kapwa niya. Tumigil ka nga, Aling Teresita. Nakakala mo naman kung sino ka mabuting tao Magdanakaw ka rin naman. Huwag mo akong tawagin magnanakaw. Wala kang ebidensya. Pareho lang kayo ni Kapitana, mapanghusga at puro gawa-gawang kwento. Tama na po yan, lahat kayo. Kung ano man ang problema, gagawa po kami ni Abel ng paraan para matulungan po kayo. Masaya ako at sa wakas, nakaganti na rin ako kay Kapitana. May ilan na naguguluhan sa mga sinasabi ni Aling Teresita. Pero ako, naiintindihan ko ang lahat. Alam kong may laman ang bawat salita niya. Pagkatapos naming makipag-usap sa mga tao, tahimik kaming bumalik ni Luna sa bahay. Alam mo, Luna, malakas ang kutob ko na may kinalaman si Aling Teresita sa nangyari kay Kapitane. Hindi kaya siya yung kumulam? Palagay mo. Ay, ikaw talaga, Abel. Masyado kang mapangusgi. Hindi gagawin yun ni Aling Teresita, no? Hindi porket may nasabi siyang hindi maganda tungkol kay Kapitana. Siya na agad ang dapat sisihin. Basta ako, malakas talaga yung kutob ko na may kinalaman si Aling Teresita May maraming nalungkot nang nalaman nilang may sakit si Kapitana. Siya lang yung hindi. Paano naman hindi siya malulungkot? Nagkasiraan na nga silang dalawa Tama ka. At sisiguro ko na baka yun ang ganti niya para kay Kapitana. Akala namin, sa ilang araw na nagpapahinga si Kapitana, magiging maayos na siya. Pero habang tumatagal, mas lalo lang lumalala ang kalagayan niya. Madalas siyang magsalita ng mga salitang hindi namin maintindihan. Mga salitang parang galing sa kung saan. Sa tuwing maririnig namin ni Luna, lalong nadaragdagan ang takot namin. Isang gabi, pinatawag niya kaming dalawa. Halata sa kanya ang panghihina. Pero ang katawan niya mukhang malusog pa rin. Hindi siya pumapayat kahit halos wala siyang kinakain. Luna, Abel, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pakiramdam ko may bumabalik na mga kaluluwa para parusahan ako. Kaluluwa? Oo, hindi lang basta kaluluwa, kundi mga espiritu ng mga babaylan. Kapitana, ang alam ko po, mabubuti po ang mga babaylan Bakit naman po nila kayo parurusahan? Maliban lang po kung may nagawa po kayong masama sa kanila noon. Hindi na mahalaga kung ano yung nagawa ko. Matagal na yon. Akala ko nga'y tapos na. Akala ko'y patatahimikin na nila ako. Dahil ilang taon din silang hindi nagparamdam. Sa totoo lang po baka kaya mo sila nararamdaman dahil palagi mo silang iniisip. Hindi lang iniisip. Nakikita ko rin ang mga anino nila. Ramdam ko, mga babaylan sila. Luna, baka naman may maitulong ka sa akin. Gumawa ka ng paraan para gumaling ako. Ayoko nang gamitin yung itim na kapangyarihan na mayroon ako. Nagbago na po ba talaga kayo, Kapitana?
Oo, Luna. Matagal na. Hindi na ako nangungulam ng tao. Niyakap siya ni Luna at marahang hinaplos ang likod ni Kapitana. Pilit siyang pinapakalma. Pero kahit gusto na naming humingi ng tulong sa manggagamot, hindi namin magawa. Ayaw ni Kapitana na may ibang makaalam kung ano talaga siya noon. At doon, lalo naming naramdaman ang bigat na mga lihim niyang pilit niyang tinatago. Kapitana, kung talaga pong nagbago na po kayo, hindi naman po kayo sasaktan ng manggagamot eh. Tutulungan po nila kayo para gumaling. Maghahanap ako ng manggagamot para maging maayos po ang kalagayan ninyo. Ayaw ko pong nakikita kayong ganyan eh. Ang ayaw ko sa lahat, Luna, yung manggagamot. Kung ayaw po ninyo sa manggagamot wala po kaming magagawa ni Luna upang matulungan po kayo. Oo nga po. Ano po bang magagawa namin ni Abel? Wala naman po kaming alam sa mga ganyang kulam-kulam na yan eh. Sige na, kayo na munang bahala sa baryo. Kung may kailangan ng mga tao, sabihin ninyo agad sa akin para magawan ko ng paraan. Hindi po pwedeng manalo si Antonio sa akin sa susunod na taon. Sinubukan kong bilhan si Kapitana ng gamot at mga bitamina para kahit papano ay bumalik ang lakas niya. Sa butika, nakasalubong ko si Kuya Antonio. Bumibili din siya ng gamot para sa asawa niyang may sakit. Sandali kaming nagkamustahan. Pero halata sa kanya ang pagod at pag-aalala. Gaya rin ng nararamdaman ko noon para kay Kapitana. O Abel, nabalitaan ko pala na may karamdaman daw si Kapitana ngayon. Kamusta na pala siya? Medyo maayos na naman ba? Oh, Kuya Antonio, bakit parang ngayon na kita nakita? Hindi pa nga po siya gumagaling. Ewan, kung napaan na siya. Parang naghihina siya na di may paliwanag na dahilan. Kawawa nga po eh. May mabuting tao si Kapitana. Kaya sana, kawaan siya ng Diyos at gagaling siya kaagad. Yung asawa ko kasi, malala na yung kalagayan. Dinala ko siya sa mga doktor pero wala silang nakitang sakit. Yung sabi naman ng albularyo, kulam daw. Isang kulam na hindi kayang gamutin kahit sinong albularyo. May kalakip na sumparaw kasi ang kulam eh. Ang nakakalungkot pa dito, hindi naman namin alam kung sinong nagpakulam sa asawa ko. Isang uri ng kulam na kung tawagin tagabalang. Tagabalang? Anong uri naman ng kulam yun? Ayon doon sa albularyo, gawa daw yun ng isang malakas na mambabarang. Yung kulam na tagabalang daw, wala kang makikitang sakit sa panlabas, kundi sa loob lang. Nagpapahina ng tao, hanggang sa tutubuan ito ng sakit at tuluyan ng mamatay. Teka, hindi kaya yun din yung kulam na nangyari kay Kapitana? Kasi wala din po siyang sakit pero bigla na lang nanghihina eh. Yun nga yung nakakatakot na kulam eh. Kasi malakas daw yung mambabarang na gumagawa noon. Kaya hindi na raw gagaling ang isang tao kapag natamaan ng ganoong kulam. Nakaramdam ako ng kaba, kaya dali-dali akong umuwi para ipaalam kay Kapitana ang lahat. Pero imbis na mag-alala, nagalit pa siya sa akin dahil daw nakipag-usap ako kay Antonio. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang reaksyon niya. Pero kita sa mga mata niya ang galit na parang may mas malalim pang dahilan. Alam mo namang galit ako kay Antonio pero nakipag-usap ka pa rin sa kanya. Karma lang ng asawa niya yung nangyari. Alam mo kung bakit? Dahil inagaw niya si Antonio sa akin noon. Lumaki kayo sa poder ko pero marami kayong hindi alam sa mga sakit na pinagdaanan ko. Ibiro po sabi ni Kuya Antonio. Lumalala na raw po yung kalagayan ng asawa niya. Tapos, isang kulam na tagabalang daw yung dumapo sa asawa niya. Isang uri ng kulam daw yun na hindi kayang pigilin at pagalingin ng kahit sino manggagamot. Naisip ko lang po na baka pareho kayo ng asawa niya. Kaso po ikaw biglang nanghina pero wala din naman pong sakit. Huwag ka na mag-alala sa akin. Ayos lang ako. Malalagpasan ko ito. Abel, pwede bang samahan mo ako magdasal? Gusto ko sanang si Luna ang yayain pero matatakotin ang batang yon. Kaya ikaw na lang. Sige po. Mas gusto ko nga yung magdadasal po kayo para gagaling na po talaga kayo. Sandali lang, maghahanda lang ako. Hindi ko kailangan yung gamot na yan. Kaya ko pang sarili ko. Akala ko, isang normal na dasal lang ang gagawin namin. Pero hindi pala. Siya lang ang nagdarasal at kahit anong pilit kong intindihin, hindi ko mawari kung ano ang mga salitang
binibigkas niya. Parang lumang wika, mga katagang galing pa noong panahon ng mga Kastila. Habang tuloy-tuloy siya sa pagdarasal, bigla na lang siyang natumba. Mabuti na lang at nasa loko siya kaagad, kaya hindi siya tuluyang bumagsak sa sahig. Kapitana, ano po nangyari? Nagdadasal ako para maitaboy ang presensya ng mga espiritong babaylan. Pero hindi tumatalab. Parang ako pang nangihina, Abel. Ang ipinagtataka ko, bakit palaging nakasunod sa likod ni Luna ang mga espiritu ng babaylan? Sa totoo lang, hindi alam ni Luna ang tungkol sa ritual na ito. Kung maaari, huwag mo nilang banggitin sa kanyang ginawa natin. Opo, hindi ko naman po babanggitin. Pero bakit po kaya palaging nakikita na nakasunod ang espiritu kay Luna? Maaari may koneksyon si Luna sa mga babaylan. Kailangan ko alamin ito sa lalong madaling panahon. Baka siya talagang sinusundan nila kaya pati ako nagagambala. Ay, bubuhatin ko na lang po kayo at dadalhin po kita sa kwarto ninyo, ha? Sige, pasuyo na lang, Abel. Lumabas kami sa silid kung saan siya nagdasal kanina. Sa tingin ko, hindi ordinaryong dasal yun. Parang isa sa mga dasal ng mga mangkukulam na naririnig ko lang sa kwento ng matatanda. Paglabas namin, nakasalubong namin si Luna. Kita sa mukha niya ang pagtataka nang makita kong buhat-buhat si Kapitana palabas mula sa silid na yon. Saan naman po kayo galing, Kapitana? At lumipat po ba kayo ng silid? Abel, nakikita ko na naman yung espiritu ng babaylan na kasunod kay Luna. Luna, pwede bang hayaan mo muna si Kapitana? Mamaya na lang tayo mag-usap, ha? Medyo masama kasi ang kanyang pakiramdam, eh. Mas lalong nagiging masama kapag nakikita ka niya. Ako? Bakit naman po ako? Ano po bang kasalanan ko sa kanya, Kapitana? Ano pong nagawa kong mali? Patawarin mo ko, Luna. Alam kong isa kang mabuting bata. Hayaan mo muna akong makapagpahinga. Mamaya, sasabihin ko sa'yo kung anong pasya ko. Nagtaka si Luna noong mga oras na yon, pero hindi na siya nagsalita. Dinala ko si Kapitana pabalik sa kanyang silid at paglabas ko, napansin kong wala na si Luna. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Pagsapit ng gabi, pinatawag kami ni Kapitana sa kwarto niya. Hindi ko inakalang doon ko marinig ang hindi ko gustong marinig. Papaalisin niya si Luna sa bahay. Masakit din sa akin ang desisyong ito pero Luna, sa ngayon, kailangan mo munang umalis sa bahay ko. Malakas ang kutob ko na ikaw ang sinusundan ng espiritu ng mga babaylan. Hindi ko po alam kung ano yung pinagsasabi ninyo eh. Tsaka saan naman po ako pupunta kung paaalisin niyo po ako? Oo nga po, kawawa naman po si Luna kapag ganun. Hindi na magbabagong pasya ko. Kailangan mo talagang umalis sa pamamahay ko. Pero huwag kang mag-alala. Kapag medyo maayos ng pakiramdam ko, ipahahanap kita kay Abel at ibabalik kita rito. Sige po. Ampun niyo lang naman po ako eh. Kaya syempre, kahit kailan kaya niyo akong paalisin. Malungkot na tumalikod si Luna noong mga sandaling yon. Halos hindi makapagsalita. Si Kapitana naman, bakas din ang lungkot sa mukha. Pero bigla na lang siyang napangiwi. Alam ko na kagad, sumasakit na naman ang mga buto at laman niya, gaya ng dati. Abel, pigilan mo si Luna. Pakisabi sa kanyang huwag na siyang aalis. Nagbago ng desisyon ko. Bilisan mo. Opo. Oo. Dahil pakiramdam ko, mas lalo akong nanghina dahil inaway kong sarili kong anak. Sige na, Abel, pigilan mo siya. Sige po. Oh, Luna! Luna! Oh, bakit Abel? Nag-iimpake na ako ng mga gamit ko. Sabi ni Kapitana huwag ka nang umalis eh. Nagbago na raw yung desisyon niya. Talaga, Abel? Oo. Mas lalo daw siya nanghina dahil inaway ka niya eh. Baka sa mukha niya ang pagsisisi kanina. Mukhang nakapag-desisyon lang siya ng biglaan. Dahil naguguluhan na tayong utak niya. Salamat, Abel. Akala ko wala na talaga akong halaga sa kanya eh. Habang tumatagal, mas lalo pang lumalala ang kalagayan ni Kapitana. Bigla na lang siyang nilalagnat. Tapos, sumusuka ng walang dahilan.
Si Luna ang madalas mag-asikasa sa kanya kahit alam naming gusto ni Kapitana na lumayo siya dahil daw nararamdaman niya ang presensya ng mga espiritong babaylan kapag malapit si Luna. Pero kahit anong pilit niyang paalisin ito, mas lalo lang siyang nangihina at nagkakasakit sa tuwing nawawala si Luna sa tabi niya. Abel, wala ka bang balita kung ano nang nangyayari sa baryo? Wala bang nagtatanong kung kumusta na ako? May ilan po na nagtatanong kung gumagaling na po ba kayo. Sinasabi ko na lang po sa kanila na nagiging maayos na po yung pakiramdam po ninyo. Mabuti. Alam mo, si Luna, isa siya sa nakakatulong sa akin kaya't medyo gumagaan ang pakiramdam ko. Pero malakas ang kutob kong ginagamit siya ng mga espiritong babaylan para pahinain ako. Kailangan kong gumawa ng paraan para malaman kung sino talagang may kagagawan nito. Magsasagawa ulit ako ng ritual para mapalaya sa mga kaluluwang nagpaparamdam sa akin. Kapitana, huwag niyo naman po sanang masamayin ang tanong ko sa inyo ha. Pero minsan na po ba kayong nakapanakit na mga babaylan? Bakit po nila kasi kayo ginagambala kung wala naman kayong ginagawang masama sa kanila? Simula pa noong kabataan ko, marami akong nagawang masama sa kapwa ko. Marami akong nasaktan. Siguro, binabalikan na ako ngayon ng mga karma ko. Pero hindi ako magpapatalo, Abel. Gagawin kong lahat ng makakaya ko para lubayan na nila ako. Si Luna po ba, hindi niyo yayaing sumama sa pagre-ritual? Sinabihan ko na siya at pumayag naman. Sasama siya mamaya sa pagsasagawa ng ritual. Wala naman kayong kailangang gawin. Ako lang ang mangunguna. Sasamahan niyo lang ako habang isinasagawa ko yon. Nakakatayo pa si Kapitana, pero halatang nanginginig na ang kanyang mga paa. Doon ko lang napansin na medyo bumaba na pala ang timbang niya. Bago siya magsimulang magritual, marami siyang inihandang mga bagay, mga gamit ni Luna, at ako mismo ay hindi alam kung para saan. Pagkatapos, lumuhod siya sa harap ng itim na altar at doon nagsimulang bumigkas ng mga sinaunang salita. Mga katagang parang galing pa sa ibang panahon. Naiintindihan mo ba kung ano yung sinasabi niya? Hindi eh. Bakit pa kasi tayo sumama dito? Mamaya nagtatawag na pala siya ng demonyo nang hindi natin alam eh. Ano ba? Tumahimik ka na nga lang. Baka mapansin ka niyang bumubulong eh. Hindi naman tayo sumasamba sa itim niyang altar. Siya lang naman ang nakaluhod tapos tayo nakatayo lang dito sa kanyang likuran. Kahit na. Okay lang sana kung naiintindihan natin yung sinasabi niya pero hindi. Ganito pala magdasal ang mambabarang. Nakakakilabot. Tumahimik ka nga sabi. Tinikom ni Luna ang kanyang bibig. Nananahimik lang habang pinagmamasdan si Kapitana. Pero biglang nag-iba ang hangin. Napuno ng galit ang mukha ni Kapitana. Hinagis niya ang itim na kandila sa sahig at napasigaw ng malakas. Isang sigaw na nagpatindig ng balahibo namin ni Luna. Hayop siya! Siya pala may kagagawa nito. Isa pala siyang babaylan kaya tapang na tapang siyang humarap sa akin. Kapitana, sino po ba talagang gumawa nun sa inyo? Kumalma lang po kayo Baka matumba po kayo agad eh. Oo nga po. Nanginginig na naman po yung katawan ninyo. Hindi ko alam kung galit ba yan o sa nararamdaman po ninyo. Natuklasan kong mismong matandang lalaki ang gumagabay sa mga espiritu. Wala nang iba, si Mang Nestor. Sana ipinatay ko na lang siya ng tuluyan. Naiinis ako. Hindi ko matatanggap na matatalo ako ng isang matandang babaylan. Si Mang Nestor? Babaylan po ba ang matandang yun? Isang mangkukulam? Hindi nga. Luna, hindi siya ordinaryong mangkukulam. Isa siyang babaylan na may kapangyarihang talunin ako. At ikaw naman, ginagamit niya upang mapalayo ka sa akin. Siyang nagpapadala ng mga espiritu ng babaylan para gabalain ako. Ngayong alam na po natin kung ano nga ba talaga ang nangyari. Hayaan niyo pong ako, kausapin ko po siya. Sasabihin ko po sa kanya na hindi po kayo nang kukulam upang pagalingin niya po kayo. Kahit kailan, hindi ako hihingi ng awa sa mga babaylan. Napakuyom ng kamao si Kapitana at biglang lumakas ang kanyang aura. Parang may bumalik sa dati niyang anyo.
Sa tingin ko, babalik na naman siya sa pagiging mangkukulam niya. Nang malaman na niya ang punot dulo ng dahilan ng kanyang pagkakasakit, bumalik kami sa kanyang silid. Si Luna naman, inutusan niyang kumuha ng tubig sa kusina. Kapitana, ano po ba yung ginagawa ni Mang Nestor upang ganyanin kayo? Kung hindi naman pala siya mangkukulam na babaylan. Ang mga dasal ko, kabaliktaran ng dasal ni Mang Nestor. Kapag ako'y nawawalan ng loob, siya ang bumabangon at nagsasalo ng panalangin laban sa akin. Yung kulam na tumama sa akin, ibinalik niya sa akin para bang pinarusahan niya ako sa ginawa ko noon. Kung ganun po ba, pinagtangkaan mo siyang kulamin? Oo, pero Abel, pakiusap. Huwag mo nang banggitin kay Luna ang lahat ng ito. Ginawa ko yun para hindi niya makuha ang lupa niya sa akin. Kung mawawala siya. Nagsinungaling akong tumigil na ako sa pangungulam. Ngayon na lumalaban siya, panahon na para suklian kong ginawa niya. Huwag na po, kakausapin ko na lang po siya. Gusto mo ba talagang makatulong sa akin, Abel? Oo po naman. Gusto ko po makatulong po sa inyo. Patayin mong matandang yun para sa akin. Simula nung bata ka pa, hindi ako humingi ng pabor sa'yo. Ngayon lang. Ang gusto ko, mawala siya. Hindi ako nakaimik noong mga sandaling iyon. Ayaw kong madumihan ang mga kamay ko ng dugo. Kung ano man ang alitan nila, wala akong kinalaman doon. Hindi sa wala akong utang na loob, pero ang pagpatay ay isang malaking kasalanan. Isang krimeng mahigpit na pinagbabawal ng Diyos. Oh, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit parang hindi ka mapakali dyan, ha? Ay, nagugutom ka na siguro. Sandali lang tong ulam mo, tatapos na. Hindi yan ang iniisip ko, Luna. Alam mo ba, inutusan ako ni Kapitana. Napatayin ko daw si Mang Nestor. Ayoko na gawin yung bagay na yun, pero baka kapag hindi ko ginawa, baka sumbatan niya naman ako. Ano? Bakit na ipapapatay ang matanda? Hindi ganyan ang paraan. Ay, si Kapitana talaga sobra na eh. Hindi pwedeng manalo siya lagi. Ngayon lang siya nakatagpo ng kalaban niya eh. Ano ba kasing gagawin ko? Naguguluhan na talaga ako eh. Gusto kong makatulong sa kanya pero hindi naman sana sa ganitong paraan. Tama ka. Ang laban nila, mambabarang laban sa babaylan. Hindi dapat tayo makialam na ordinaryong tao lang. Ano, hindi ko susundin si Kapitana? Para sa akin, Abel, huwag ka nang makialam. Ikaw ang maiipit sa away ng mambabarang at mangkukulam eh. May kapangyarihan silang pumatay nang hindi man lang kumikilos. Huwag mong ilagay ang sarili mo doon. Napabuntong hininga ako ng mga oras na yun. Gulong-gulo ang isip ko. Sa unang pagkakataon, ayaw ko sanang kontrahin si Kapitana. Pero buo na ang loob ko. Hindi ko kayang patayin si Mang Nestor. Kahit para sa kanya. Ganito kasi yan eh. Kapag hindi ko pinatay si Mang Nestor, maaaring si Kapitana ang mamamatay eh. Alam mo, nagtataka talaga ako. Hindi maalis sa isip ko yung sinabi niya na si Mang Nestor daw ang nagpapadala ng espiritu ng babaylan. Hindi ba kapag may kulam, hindi dapat bumabalik siya ng kulam kung hindi niya kinulam si Mang Nestor? Yun ko, di siguro. Sabihin mo na sa akin, Abel. Parang may tinatago ka eh. Promise hindi ko sasabihin kay Kapitana. Ano talagang nangyari ha? Ganito ha, basta pangako mo sa akin na huwag mong sasabihin sa kanya ha. Si Mang Nestor ay kinulam niya at sinasangga raw ni Mang Nestor ang kanyang ritual kaya yun, bumalik sa kanya. Nang malaman iyon ni Luna, napaupo na lang siya sa sofa. Halatang hindi matanggap ang narinig. Alam ko kung bakit kahit hindi namin tunay na magulang si Kapitana, mahalaga pa rin siya sa amin. Noon pa man, palagi nang sinasabi ni Luna kay Kapitana na itigil na ang pagiging mangkukulam. At naniniwala kaming tumigil na nga siya. Pero mula noon, mas lalo lang lumala ang mga kababalaghan sa bahay. Madalas kong nakikitang kusa na lang bumubukas sa mga bintana kahit walang tao o kahit hindi naman mahangin. Isang umaga, nagpasya akong makipagkita kay Mang Nestor para kausapin siya tungkol sa ginawa niya kay Kapitana. Umaasa akong may maitama pa bago tuluyang lumala ang lahat. Mang Nestor,
Alam ko po na may ginawang masama si Kapitana po sa inyo pero masyado na po siya nangihina po kasi ngayon eh. Alam niyo po na may kinalaman kayo sa nangyari sa kanya at sana itigil niyo na po to. Teka, hindi ko naman alam kung anong sinasabi mo, Abel ah. Oo, tunay na masama ang ugali ni Kapitana pero wala naman akong dahilan upang ipagigantihan siya. Huwag na po kayong magmangmangan. Alam na po namin ang lahat eh. Isa din po siya bangkukulam. Dati. At alam niyang binalik mo sa kanya ang ginawa niya sa'yo. Ginawa niya sa akin? Aba, hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Wala nga akong alam eh. Mang Nestor naman. Hindi po magandang pumati ng kapwa. May matanda na po kayo. Kaya hindi po ba dapat gumawa kayo ng kabutihan upang sa langit po kayo paroroon? Abay, gumagawa ako ng kabutihan sa kapwa ko, Abel. Pero wala akong ginawa kay Kapitana. Kung kaya siya nagtitiis ngayon. Masyado ba na akong inaabala? Marami pa akong gagawin sa bukid. Ayaw niyang aminin ng lahat. Pero ramdam kong hindi siya galit sa akin. Sapat na siguro ang mga sinabi ko para tumigil na siya kay Kapitana. Kung siya nga talaga ang may kagagawan ng lahat. Pagka-uwi ko sa bahay, pagpasok ko pa lang, narinig ko na kaagad ang isang boses na malakas. Parang sigaw ng isang babae. Kasabay nun, kumampas sa katawan ko ang malamig na hangin. Matalim at mabigat. Kinilabutan ako kasi ngayong pagkakataon, pati ako, nakakarinig na rin. Mabilis akong tumakbo paakyat sa kwarto. Pero bago pa ako makarating, nakasalubong ko si Luna. Oh, Abel, bakit parang nagmamadali ka? Sino bang humahabol sa'yo, ha? Wala. Pero may naririnig lang ako mga tinig eh. Parang boses ang babaeng sumisigaw. Grabe, ngayon lang ako kinilabutan ng gusto, Luna. Boses ng babae? Pareho lang pala tayo ng naririnig. Pero ako, hindi naman ako natatakot eh. Baka may multo lang talaga sa bahay na to na nagpaparamdam kasi nagkakasakit na si Kapitani. Abel, wag kang matakot ah. Hindi naman siguro mananakit yung mga boses na yan eh. Pero hindi naman yan normal eh. Naisip ko lang na baka kaya tayo nagkakaganto dahil sumasama tayo sa bawat pagre-ritual ni Kapitana. Hindi naman siguro. Relax ka lang ha. Hindi ka naman sasaktan ng mga tinig eh. Maniwala ka sa akin. Tara, puntahan na lang natin si Kapitana sa silid niya. Kanina ko pa kasi naririnig na parang sumisigaw siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Luna na parang walang takot. Kilala ko siyang matatakutin. Pero sa sandaling yon, iba siyang matatag, kalmado at handang harapin kung ano man yun. Nagulat naman ako nang makita si Kapitana. Tila nalapnos ang balat niya. Parang sinunog ng apoy. Nang umalis ako kanina, wala pa yun. Kaya lalo akong kinilabutan. Kapitana, hindi naman ganito ang balat ko kanina nang umalis ako ah. Ano po nangyari sa inyo? Hindi ko rin alam. Sa pagising ko, para ako nasusunog. Ang dilat ko, ganito na ang balat ko. Abel, kumuha ka ng ointment sa kwarto. Meron doon, bilis, dalihan mo. Huwag niyo nang pag-aksihan ng panahon. Hindi ako gagaling kahit anong gamot ninyo. Kulam ito. Magbabakasakali lang naman tayo, Kapitana. Sinabi ng hindi na. Ayos lang ako. Kahit ganito na ako, lalaban pa rin ako sa nagbalik ng kulam na to sa akin. Pero Kapitana, mukhang hindi nyo na siya matatalo eh. Tignan niyo po tong balat niyo oh. Parang sinadya niya po kayong sunugin eh. Para tong parusa sa mga sinunog niyong tao noon eh. Ano? Paano mo nalaman yan, ha? Kapitana, ano kayang gagawin natin dyan sa paso mo? Sumagot ka, Luna. Paano mo nalaman na may mga sinunog akong tao? Naisip ko lang po ah. Baka kaya kayo nagkakaganyan kasi bumabalik na sa inyo ang lahat ng ginawa ninyo noon. Na baka may sinunog po kayong mga babaylan. Umalis ka sa harapan ko, Luna. Masyado ka ng matabel. Hindi ka man lang nag-isip bago mo ko pagsalitaan ng ganyan. Umalis ka! Alis! Galit na galit si Kapitana sa kanya dahil sa mga sinabi ni Luna. Pero sa tingin ko, may punto talaga si Luna. Kaya ganoon na lang ang naging reaksyon ni Kapitana. Hindi ko na hinayaang lumayo pa si Luna. Kaya kaagad ko siyang sinundan palabas ng bahay.
O ikaw naman kasi. Bakit yun pa yung sinasabi mo sa kanya? Ano bang masama sa sinabi ko? Seryoso naman kasi yung sinabi mo. Yung ba parang masasaktan siya? Oo, tama ako kaya siya nagalit. Mahalaga siya sa akin, Abel. Pero sa tingin ko, karma talaga yung nangyayari sa kapitana eh. Parang sarili niyang ginawa ang bumabalik sa kanya eh. Siya mismo ang makakapatay sa sarili niya. Yun yung nakikita ko. Tama ka naman dun pero kaunting ingat lang ha. Kahit ganyan ang sitwasyon niya, kaya pa rin niyang magkulang. Di ko lamin niya ako kung gusto niya. Plastic at mapagmata kasi siya noon. Kaya ngayon napaparusahan na. Minsan, kahit mabait ang isang tao, pwedeng gumawa siya ng masama kapag may taong ganyan sa harap niya. O siya, babalikan ko lang siya dun sa loob ha. Sasabihin ko na hindi mo sinasadya mga sinabi mo. Sabihin mo sinadya ko. Napailing na lang ako at pinili kong manahimik. Pagbalik ko kay Kapitana, nadatnan ko siyang may hawak na itim na kandila. Nakapikit at nagdarasal. Ilang sandali lang, natapos din siya. Pero agad ding umihip ang malakas na hangin sa kwarto. Kasabay noon, narinig ko ulit ang tinig ng isang babae. Tila nasasaktan, umiiyak at humihingi ng tulong. Kapitana, may boses po ba kayong naririnig? Oo, boses ng babae, sumisigaw. Ako nga rin po eh. Naririnig ko rin yung boses niya. Nga po pala. Pagpasensya niyo na lang po si Luna sa sinabi niya sa'yo ha. Kaya lang naman niya nasabi yung mga bagay na yun dahil sa sobrang pag-aalala niya po sa inyo. Huwag na muna natin pag-usapan si Luna. May pag-uutos ako sa'yo. Bantayan mo siya. Pakiramdam ko, may ginagawa siyang hindi maganda. Ho? Oo, at kapag may nalaman kang kakaiba, sabihin mo agad sa akin. Hindi nila ako matatalo, Abel, kahit kailan. Marami na akong napatay na mga babaylan noon. Kung si Mang Nestor lang ang makakalaban ko, madali ko siyang pababagsakin. Hanggang ngayon po ba, pag-iiganti pa rin ang laman ng utak po ninyo? At anong gusto mong gawin ko, ha? Hahayaan ko na lang sila matapos ang lahat ng ginawa nila sa akin. Kaya nga sabi ko, bantayan mo si Luna. May kakaiba sa kanya. Malakas ang kutob ko. Baka kakampi siya ni Mang Nestor. Tama po ba yung sinabi ni Luna na may sinunog kayong mga babaylan? Dahilan para magalit kayo ng gusto sa kanya kanina? Oo, at yun din ang dahilan kung bakit gusto kong manmanan mo siya. Malakas ang kutob ko. May alam si Luna na hindi dapat niyang malaman. Nang gabing yun, nahuli ko si Luna na palihim na paalis ng bahay. Tahimik ko siyang sinundan hanggang sa makarating siya sa may pampang. Doon, nakita ko siyang lumuhod at nagsimulang magdasal. Mga salitang malalim, mabigat at pamilyar. Tungkol sa kulam. Bigla siyang napalingon sa direksyon ko at sa gulat ko, mabilis akong umatras. Pilit na itinatago ang sarili ko sa dilim. Alam ko kanina ka pa nakasunod sa akin. Narinig ko yung usapan ninyo na pinababantayan niyo ako. Abel, pakinggan mo muna ako. Hayaan mo ako magpaliwanag. Kung ganun, tama nga si Kapitana. May kinalaman ka nga sa nangyayari sa kanya. Luna, bakit mo naman ito ginagawa? Kagaya ka rin ba niya ha? Isa ka rin mangkukulam. Hindi ako mangkukulam, Abel. Kaya nga sinasabi ko, pakinggan mo muna ako. Ipapaunawa ko sa iyo ang lahat. Nakita kitang nag-uusal ng dasal dyan kagaya ni Kapitana. Ano pinagkaiba mo sa kanya? Parehas lang ata kayo ng pinagmulan eh. Iba ang pinagmulan ko, Abel. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Pakinggan mo ako ng buong puso. Hindi ko na siya pinakinggan. Nanaig sa akin ang takot at galit dahil sa pagtataksil niya sa akin. Tumakbo ako pabalik sa bahay ni Kapitana pero mabilis niya akong sinundan. Patuloy na tinatawag ang pangalan ko. Sa gitna ng pagtakbo, hindi ko inaasahang makasalubong si Joselito. Maghanap daw siya ng gagamba. Kaya pilit kong kinalpa ang sarili ko para hindi mahalata na tinatakasan ko si Luna. Ilang saglit lang, naabutan na rin ako ng dalaga. Ba't kayo nandito sa gubat ng ganitong oras? May ginagawa yata kayong dalawa. Wala lang Joselito no.
Nagmamadali lang ako makabalik sa bahay ni Kapitana dahil wala siyang kasama dun eh. Oh, bakit naman kayo hingal ng hingal pareho ni Luna? Nagkakabulan ba kayo? May pinagtalunan lang kami ni Abel. Abel, pakinggan mo muna ako. Kaya pala ayaw mong liligawan ko si Luna, ha? Dahil gusto mong ikaw lang? Iba ka rin pala, ha? Ano ba? Wala akong panahon makipag-usap sa'yo, Salito. Kaalis na ako. Sinundan pa rin ako ni Luna. At pagdating namin sa harap ng bahay ni Kapitana, bigla niya akong hinila. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Parang ayaw niya akong pakawalan. Habang bakas sa mukha niya ang takot at pakiusap na hindi ko maipaliwanag. Hindi ako masama, Abel. Nagkataon lang na nakita mo ako sa ganong sitwasyon. Pero wala akong ginagawang masama. Maniwala ka sa akin. Eh kung ganun, anong ginagawa mo sa gilid ng pampang habang nagdarasal ka? Ginagawa ko yon para makaganti. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko, Abel. Huwag mo akong ilaglag, pakiusap. Magiganti kanino? Kay Kapitana, ako ang anak ng mga babay lang sinunog niya noon. At alam mo ba kung bakit niya sinunog ang mga magulang ko? Dahil lahat ng mga kinulang niya, ginamot ng nanay ko. 6 na taon lang ako noon. Pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung gabing yun. Isa yung masamang bangungot na hindi ko makakalimutan, Abel. Kaya pala sinabi mo na parusa sa kanya ang balat niyang sinunog. Dahil alam mo nga na may sinunog siya. Oo, alam na alam ko. Sinadya mo bang magpaampun sa kanya? Para lang makalapit? Oo, nang gabi sinunog ang bahay namin. Nakatakas ako. Pagkatapos nakita ko siya, kumagala ako sa baryong to. Hanggang narinig kong naghahanap siya ng batang aampunin. Noon ko naisip ang pagkakataon. Magpaampun ako para balang araw makapaghiganti ako sa taong pumatay sa mga magulang ko. Ikaw ba may kagagawa ng nangyari kay Kapitana? Ako nga! Oo, ako! Pero wala akong ginagawang masama, Abel. Sa kanya tayo lumaki. Kaya alam mo kung gaano siya kasama. Madamot, makasarili, sakim. Tayo lang ang hindi niya pinapahirapan. Pero yung iba, hindi ka ba naawa sa mga taong ginulpi at inalipusta niya? Sa tingin mo ba, mapapatawad ka ng Diyos sa ginawa mo? Oo, dahil una sa lahat, wala akong direktang ginawa sa kanya. Sinangga ko lang ang kulam niya kay Mang Nestor. Pero ang masaklap, bumalik lahat sa kanya. At habang pinaghahandaan ko ang pagiging babaylan, naisip kong mas mabuting kilalanin ko muna siya. At kapag dumating ang tamang oras, siya mismo ang papatay sa sarili niya. Naguluhan ako kung paano nangyari ang lahat. Lalo na nang malaman kong si Mang Nestor pala ang nakita ni Kapitana na gumamit ng barang laban sa kanya. Hindi ko na mapigilan ang mga tanong sa isip ko. Kaya hiningihan ko ng paliwanag si Luna. Umaasang masasagot niya ang lahat ng hindi ko maintindihan. Si Mang Nestor ang tumutulong sa akin. Abel, tinuruan niya akong gamitin yung ritual ng mga babaylan laban sa mga kulam. Habang abala ka sa pag-aalaga kay Kapitana, palihim ko siyang pinapasok sa kwarto ko para mag-practice kami. Oy, bakit hindi nakita ni Kapitana na may kinalaman ka, ha? Kasi si Mang Nestor talaga ang nagbabalik ng sumpa kay Kapitana noon pa. Ako, gumawa lang ng ritual para singilin siya sa ginawa niya sa pamilya namin. Sa angkan namin bilang mga babaylan. Trabaho namin, maniwala at itama yung mga naaapi. Pareho kami ni Mang Nestor ng layunin. Singilin si Kapitana sa mga buhay na tinanghay niya mula sa amin. Hindi ko na alam kung saan ako papanik sa inyo. Mas lalong hindi ko inaakala na kaya mo pa talagang pumatay ng tao. Pagiging mamamatay tao ka kapag pinagpatuloy mo yung ginagawa mo. Hindi ganyan yan, Abel. Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi kami pumapatay ng basta-basta. Pinipigilan lang namin ang mga paglaganap ng sumpa ni Kapitana. Siya pa ang naglaro ng buhay para patayin si Mang Nestor. Kaya mo pala ako pinipigilan nung nakaraan, ha? Dahil magkakilala pala kayo ni Mang Nestor. Please, huwag mo akong talikuran, Abel. Hindi ako masamang tao. Kailangan ko lang ng pagkakataon para ayusin to. Nagmamakaawa siya. Pilit na nagpapaliwanag. Pero pinili kong manahimik. Wala na akong nasabi pa.
Nagpaiwan siya sa labas ng bahay ng gabing yun, habang ako ay dahan-dahang pumasok. Pagkapasok ko, sakto naman na nagkasalubong kami ni Kapitana sa may pasilyo. Nakatingin siya sa akin, malabig ang mga mata, parang alam niya ang lahat ng nangyayari. Samahan mo akong magdasal, Abel. Nasaan na si Luna? Nagawa mo na ba sinabi ko? 2 beses na kitang inutusan. Sana kahit minsan ay sumunod ka na. Nalaman ko na si Luna ay walang ginagawang masama po sa inyo. Baka nga si Mang Nestor lang ang may kagagawan ng lahat at gusto niyang pag-awayin kayo ni Luna. Mabuti kung ganon. Saan ka galing? Sa labas lang po. Tara na po. Pagritual na po tayong dalawa. Oo. Ngayong gabi, ibubuhos ko na ang huling lakas ko. Kung sakali mang may mangyari sa akin, lahat ng meron ako'y mapupunta sa'yo at kay Luna. Ano pong ritual ba ang gagawin mo? Gusto kong palakasin pa ang kulam ko laban sa matandang lalaki na yon para mauna siyang mamatay kaysa sa akin. Sagad hanggang buto ang kasamaan ni Kapitana. Kaya hindi ko rin masisisi si Luna kung bakit gusto niyang gumanti. Hindi ko na siya pinigilan. Hinayaan ko lang siyang gawin ang gusto niya. Sa harap ng itim na altar, nakasabit ang litrato ni Mang Nestor. Nagsimulang magdasal si Kapitana, pero hindi yung dasal ng tao. Mga salitang parang binibigkas ng demonyo mismo. Habang tumatagal, unti-unting nag-iba ang aura niya. Pakiramdam ko, bigla siyang lumakas. Parang may kapangyarihang bumabalik sa kanya. Iaalay kong dugo ko para tapusin ang buhay ni Mang Nestor. Abel, ibigay mo sa akin ang punyal. Punyal? Ano naman pong gagawin niya sa punyal na to? Kailangan kong ialay ang dugo ko sa mga ninuno ko. Sa sandaling mapa sa kanila ang dugo ko, sila nang tatapos sa buhay ni Mang Nestor. At pagkatapos nun, ako naman ang mamamatay. Pero ang mahalaga, hindi ako matatalo ng isang babahilan. Pero Kapitana, bakit hindi ka nalang makipagkasundo sa kanila? Malay mo naman may iba pang paraan para gumaling kayo. Wala na po ba kanyang interes mamuhay? Napakasarap pong mamuhay sa mundong to. Abel, bago pa ako naging ganap na mambabarang, alam ko na ang kapalit ng kapangyarihang ito. Kung may makatalo man sa akin, sabay din siyang mawawala. Pero bago nila ako mapatumba, sila muna ang mawawala. Akin ang punyal. Inabot ko sa kanya ang punyal at walang pag-aalinlangan. Ginilitan niya ang sariling palad. Pinatuloy niya ang dugo sa litrato ni Mang Nestor na nakasabit sa altar. Muli siyang nagdasal, mabagal, mabigat at puno ng puot. Habang pinagmamasdan ko, napansin kong kumalat ang dugo sa litrato. Parang gumagapang hanggang sa tuluyan itong nabalot ang katawan ni Mang Nestor sa larawan. Hindi ka pa rin ba titigil, Kapitana? Bakit pa ang hirap para sa iyong tanggapin na talo ka na? Ito na ang katapusan mo! Luna, anong ginagawa mo rito? Hindi kita pinayagang pumasok sa silid na ito. Lumabas ka muna at mamaya na lang tayo mag-usap. Hindi ko hahayaan. Nagtamaan ng kulam mo si Mang Nestor. Ang taong halos walang kinalaman sa mga kasalanan mo. Oo, may parte siya. Pero hindi ganun kalaki. Ano bang sinasabi mo, Luna? Tigil niyo na nga to! Luna, umalis ka na, pakiusap! Ayokong may masaktan sa inyong dalawa eh! Wala nang puwang para itago ko pa to, Abel. Kailangan na niyang malaman ng totoo na wala siyang ibang kalaban kundi ako. Mahina ka na, Kapitana. Hindi mo man lang naramdaman na ako mismo ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Parang naging yelo ang katawan ni Kapitana sa mga sinabi ni Luna. Tila natigilan siya. Hirap tanggapin ang mga salitang narinig. Dahan-dahan siyang tumigil sa pagdarasal at ngayon, magkaharap na silang dalawa. Tahimik ang paligid, pero ramdam ang bigat ng hangin sa pagitan nila. Parang anumang sandali, may puputok na bagyong matagal nang pinipigilan. Hayop ka! Masayop ka, Kapitana! Ano ngayon? Ano ang pakiramdam mo na ikaw mismo ang papatay sa sarili mo? Sariling kulam ang pumapatay sa'yo. Nakakalungkot, hindi ba? Akala mo hindi ko alam na ikaw ang kumukulam sa asawa ni Kuya Antonio? Plano mo pa sanang kulamin sina Aling Teresita at Mang Nestor
para kunin ang lupa nila. Sino ka ba talaga, Luna? Ang kailangan lang naman dito ang pagpapatawad at pagtanggap sa kasalanan. Hindi na kailangan hantong pa sa sitwasyon na may mamamatay. Huli na, Abel. Sa tagal ko kasama niya, hindi ko nakita na nagsisisi siya kahit minsan. Kung ganon, sige. Ipatitikim ko sa'yo ang pinakamalakas kong kulam. Traidor ka! Pumikit si Kapitana at nag-usal ng dasal. Mabigat at puno ng galit. Ganoon din ang ginawa ni Luna. Parehong nakapikit. Parehong nagmumurang tila may hinahamon. Ako naman, hindi makagalaw. Napapatingin lang sa kanilang dalawa. Sa tila, hindi nakikitang puwersang pumapagitna sa kanila. Ilang saglit lang, biglang natumba si Kapitana sa sahig. Doon ko lang napagtanto ang dasal ni Kapitana. Bumabalik sa kanya, parang salamin na ibinabalik ng mas makapangyarihang kamay. Lahat ng sinasabi mo para saktan ako, bumabalik din sa'yo. Marunong ako sumangga ng kapangyarihan ng mga mambabarang. Huwag mong sayangin ang laway mo para lumaban sa akin. Hindi ko maintindihan. Bakit mo ako ginagawa ng ganito, Luna? Naalala mo ba yung batang muntik mong patayin nung sinunog mo ang bahay ng mga magulang niya? Ako yon. Pinili mo akong buhayin para ano daw? Para may mapaglaruan kang babaylan? Paano ka nga maglalaro sa akin kung gayong nangihina ka na? Ikaw pala yun. Paanong hindi kita natandaan? Sinadya akong magkunwaring pulubi para maampun niyo ako. Nahulog kayo sa patibong ko. Taon-taon kong pinahasa ang ritual ng aming angkan para makalaban ako sa'yo. Kung ganon, bakit hindi mo na lang ako pinatay noon? Patay ka ngayon, pero hindi sa kamay ko lang. Ibubunyag ko lahat. Malalagay ka sa kahihiyan. Malalaman ng baryo na isa kang mambabarang. Ikaw ang manunupil noon. Ako naman ang magpapantay ngayon. Ano ba, Luna? Tama na! Baka naman magbabago pa si Kapitana kung sakaling bigyan mo siya ng pagkakataon. Huwag kang makialam, Abel. Manood ka lang. Walang makapipigil sa amin sa laban na ito. Kami lang. Sabi ko sa'yo, hindi nila ako matatalo. Kung sakali mang matalo ko, hindi ako aalis nang hindi sila isusunod sa hukay. Paano namang hindi kita matatalo kung nangihina ka na? Hindi pa tayo tapos! Pinilit ni Kapitana na makatayo. Nanginginig man ang katawan, kinuha pa rin niya ang punyal. Sabay niyang hinablot ang litrato ni Mang Nestor mula sa altar. Buong lakas niyang tinaas ang kamay para saksaking iyon, pero bigla siyang natigilan. Nanigas ang braso niya sa ere, hindi makagalaw, habang ang mga mata niya ay nanlalaki. Puno ng takot at pagkabigla na parang may pumipigil sa kanya mula sa kawalan. Pati ang galaw ko, kinokontrol mo pang babae ka! Kapag sinaksak mo tong litrato ni Mang Nestor, mamamatay ka. Luna, anong ginagawa mo? Yung punyal na hawak mong yan, ang papatay sa'yo, Kapitana Milagros! At kung tutuusin, kulang pa yan sa ginawa mo sa mga magulang ko at sa kapwa kong babalyan! Luna, wag! Huwag mo siya papatayin! Tumahimik ka, Abel! Bakit ka kikibo ngayon? Hindi mo ba alam na naging ulila ka rin dahil sa kagagawa ng babae niyan? Namatay sa sunog ang mga magulang mo at ang inutusan ni Kapitana ay ang asawa ni Aling Teresita. Gusto mong malaman ang totoo? Tanungin mo siya mismo! Palihim ka palang nag-uusisa kapag nakatalikod ako. Oo, hindi na ako bata, Kapitana. Paalam na! Bumagsak ang katawan ni Kapitana nang siya mismo ang sumaksak sa sarili niyang leeg. Tumilapon ang punyal sa sahig at bumulwak ang dugo sa kanyang dibdib. Pero hindi pa siya agad namatay. Gumapang pa siya. Mabagal, pero buo ang loob. Palapit kay Luna. Habang bawat galaw niya'y may kasamang daing ng sakit, kita sa mga mata niya ang halong puot, takot at pagsisisi. Patawarin niyo ako. Pero bilang tagapagtanggol ng mga babaylan, hindi ko kayo hahayaan na patayin pa ang kapwa ko. Luna, kahit hindi kita tunay na anak, minahal kitang parang akin. Ramdam ko naman yun. Pero hanggang dito na lang talaga.
Panahon na para humingi ng katarungan ng mga babaylan laban sa'yo. Hindi sana umabot dito ang lahat kung hindi mo kinulam si Mang Nestor. Pagkatapos mo subukang patayin siya ng baril, kailangan ko siyang protektahan at pumalik sa'yo lahat ng kulam mo dahil doon. Sana hindi na lang kita minahal. Na parang Kapitana! Kapitana! Wala na siya, Abel. Patawarin mo ako kung sa pangalawang beses mong naramdaman na mawawala sa iyo ang isang mahal sa buhay at pangalawang magulang mo. Masakit para sa akin ang pagkawala ni Kapitana. Pero siguro, ito na talaga ang itinakdang katapusan niya. Agad kong inireport sa mga pulis ang nangyari. Pero ang sinabi ko ay siya mismo ang tumapos sa sariling buhay. Dahil sa matinding sakit na nararamdaman niya. Ilang sandali lang, dumating na ang tauhan ng purinarya at kinuha ang katawan ni Kapitana Milagros. Hindi nagtagal, dumagsa rin ng mga tao sa bahay, mga osisero, kapitbahay at kakilala. Lahat nagtatanong, lahat gustong malaman kung ano talaga ang nangyari. Eh, bakit siya naman sinaksak ang sarili niyang leg, Abel? Tsaka, nasaan ba kayo ni Luna? Abay, alam niyo na may pinagdaraanan siya. Kaya dapat hindi niya siya iniwan. Nakakulong po kasi siya sa kanyang silid eh. Hindi naman po pwedeng oras-oras kaming nandoon dahil alam ko nagpapahinga siya. Ano ba yan? Kawawa naman si Kapitana Milagros. Eh, nasaan na ba si Luna? Andun po sa taas. Oh, yan na pala si Luna eh. Abel, masama ang loob ko sa ginawa sa akin ni Kapitana pero hindi ko akalaing magpapakamatay siya dahil sa karamdaman niya. Patawarin ninyo ako, pati si Luna. Ayos lang po yun. Eh wala naman po kayong kasalanan po doon eh. Abel, pwede ba tayong mag-usap? Sige, sandali lang. Doon kami nag-usap sa loob ng bahay. Sa isang sulok na alam naming walang makakarinig sa amin. Tahimik lang si Luna. Hanggang sa bigla niya ako niyakap. Sa totoo lang, wala akong galit sa kanya. Alam kong marami rin siyang pinagdaraanan. Kagaya ko. Sa yakap na yun, parang pareho kaming naramdaman ang bigat ng lahat ng nangyari. At ang konting ginhawang naiwan matapos ang kaguluhan. Natanong mo na ba si Aling Teresita tungkol sa sinabi ko kay Kapitana kanina? Hindi pa, pero balak ko siyang tanungin mamaya. Magpapaalam na sana ako eh. Gusto ko nang lumipat ng tirahan. Uuwi na siguro ako sa bundok kung saan nakatira ang mga kapwa ko babaylan. Ibabalita ko sa kanila na nakaganti na ang angkan namin. Paano naman ang bahay na to kung sakaling aalis ka? Hindi ka naman pwedeng umalis, Luna. Araw-araw mo lang maaalala ang ginawa ko kay Kapitana kung mananatili ako dito. Mas mabuti nang lumayo ako. Nauunawaan kita. Pasensya na rin sa mga nangyari ha. Nagpasalamat si Luna sa akin at paulit-ulit na humingi ng tawad sa ginawa niyang pagpatay kay Kapitana. Tahimik lang akong nakinig. Wala na rin akong nasabi pa. Pagkatapos namin mag-usap, lumapit naman ako kay Aling Teresita. Gusto kong malaman ng totoo, lahat ng hindi ko pa alam. Nagulat pa ang matanda sa mga tanong ko. Pero sa huli, bumuntong hininga siya at inamin din ang lahat. Ang totoo niyan, matagal lang gustong magkaanak ni Kapitana. Kaya nang makita ka niya, gusto kanyang bilhin sa mga magulang mo. Pero syempre tumanggi sila. Nagalit si Kapitana, kaya pinuntahan niya ang bahay ninyo para ipapatay ang mga magulang mo at sunugin na lang ang bahay. Nasunog ang bahay namin. Tandang-tanda ko pa noon. Nakahiga na kami nang biglang nagliyabang apoy eh. Inuna kong iligtas ang tatay ko pero binalikan niya si nanay para iligtas. Kaya lang, hindi na sila nakalabas ng bahay ng sabay. Lahat ng yon ay plano ni Kapitana. Kaya habang nagbibinata ka, gusto niyang lumayo kayo sa mga tao dahil alam niyang may mga nakakaalam ng sikreto niya. Kaya pala palagi niya sinasabi sa amin ni Luna na huwag kaming makinig sa mga kwento ng mga tao. Ang mahalaga, natapos na lahat.
Lahat ng kasinungalingan at pananakit niya ay nabayaran na. Alam kong nalulungkot ka, pero wala na tayong magagawa pa. Siya na rin mismo ang tumapos sa sarili niyang buhay. Nakita kong papalapit si Mang Nestor kay Luna noong mga sandaling iyon. Dahil sa kutob ko, kaagad akong lumapit sa kanila. Tahimik akong nakinig at habang papalapit ako, malinaw kong narinig ang usapan nila. Mabagal, maingat, pero halatang puno ng bigat at sikreto. Ikaw ang sagot sa lahat ng katanungan ng ating angkan Luna. Masaya ako na dahil sa wakas, hawak mo na ang kakayahan ng magulang mo. Magaling manggamot at sumangga ng mga kulam mo barang. Dapat rin po ako magpasalamat sa inyo. Ang dami niyo pong naituro sa akin. Kayo po ang gumabay sa akin mula sa simula hanggang sa natutunan ko po ang lahat. Abay kung wala ka baka, napatay na rin ako ni Kapitana Milagros. Mang Nestor, naku patawarin po ninyo ako sa mga maling paratang ko po sa inyo Itunay po ba na wala kayong kinalaman sa nangyari kay Kapitana? Ako nga ang dapat humingi ng tawad sa iyo. Dahil hindi mo man lang sinabi na si Luna ay may gawaan yun kay Kapitana. Basta tandaan mo ito, Abel. Mabait si Luna at mahal rin niya si Kapitana kaya lang, bago namatay ang kanyang mga magulang, mayroon silang sumpa na binitawan. Sumpa? Ano naman pong sumpa? Nakapagtumuntog na sa 18 si Luna, ay doon nalalabas ang kanyang kakayahan bilang isang magaling na babaylan. Bilang isang manggagamot na babaylan. At ang una niyang misyon ay patayin ang mambabarang na pumatay sa kanyang mga magulang. Yun ang bagay na hindi ko kayang takasan, Abel. Kahit lumayo pa ako, tatalab pa rin ng sumpang yun na ako ang papatay kay Kapitana. Inamin sa akin ni Aling Teresita ang lahat Hindi ko inaasahan na siya din palang pumatay sa mga magulang ko para lang maampun niya ako. Abel, sana simula ngayon, maging maayos na tayo. Wala na si Kapitana at panahon na para maghilom ang lahat. Binurol pa rin namin si Kapitana kahit alam ko na ang lahat ng ginawa niya sa pamilya ko. Para sa akin, yun na lang ang huling respeto na maibibigay ko. Pagkaraan ng ilang linggo, dumating ang eleksyon at si Kuya Antonio ang nanalo. Isa siyang totoong mabuting tao, hindi tulad ni Kapitana Milagros. Ang nakakagulat pa, bigla na lang gumaling ang asawa niya simula nang mawala si Kapitana. Binati namin si Kuya Antonio at makikita sa mukha niya ang saya. Masaya siyang sinuportahan namin, hindi bilang mga alaga ni Kapitana, kundi bilang mga taong handang magsimula ulit. Maraming salamat talaga sa inyong dalawa Isa ka nga pala, Luna. May nakondak ako doon sa kabilang baryo na kung sakali may gusto magpagamot, pumunta lang sila dito sa baryo natin. Talaga po? Naku, salamat po Kuya Antonio. Kapitana pala. Ang saya ko po kapag may natutulungan akong may sakit o nangangailangan. Walang ano man yan, Luna. Alam ko naman na mapapagaling mo sila at hindi ako mapapahiya doon. Ay, tsaka nga pala Kapitan, kumusta na pala yung mga lupa na kinuha ni Kapitana Milagros noon? Na ibalik na po ba sa mga may-ari? Oo, naibalik na. Pero may mga natira pang lupa. Bale, kayo na magmamana nun. Kami po? Pero hindi naman po kami anak ng Kapitana Sa totoo lang, naisulat na ni Kapitana sa kanyang huling habilin na kung sakaling mamatay siya sa inyo may iiwan ang lahat ng kanyang ari-arian. Ang bahay ay para din sa inyo. Kung ako sa inyo, mas mabuti pang maging mag-asawa na lang kayong dalawa. Abay total hindi naman kayo magkamag-anak. Ay, naku, nakakahiya naman po sa mga tao. Alam po nila na magkapatid po kaming dalawa Malabo po yung sinasabi niyo, Kuya Antonio. Kahit ano pong mangyari, hindi po ako papatol dyan kay Abel, no? Hindi na lang ako umimik noong mga oras na yun. Simula nang maupo bilang kapitan si Kuya Antonio, unti-unting nagbago ang takbo ng baryo. Mas naging maayos, mas tahimik, at mas buhay ang mga tao dahil sa kanya. Isang lider na tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa kanyang nasasakupan. Malapit na ang piyesta.
Iba talaga kapag si Kapitana ang organizer eh. Ang daming paandar. Excited na ako manood ng mga magagandang dilag sa bikini open. Basta ako, matutulog lang ako dito sa bahay. Hoy, manood ka rin no. Baka sakaling makakita ka ng babaeng mapapangasawa mo. Bakit pa ako maghahanap eh? Nandito yung babaeng gusto ko mapangasawa eh. Isa lang ang bahay natin. Kaya mag-asawa tayo sa mga mata ng tao. Tigilan mo nga ako, Abel. Kaya tuloy naniniwala ang mga tao dahil sa mga sinasabi mo eh. Bahala ka nga dyan. Kung ayaw ang manood, ako na lang. Yun ang unang piyesta sa aming baryo na may magagandang paligsahan at masayang selebrasyon. Kahit wala na si Kapitana, mananatili pa rin ang alaala niya sa amin ni Luna. Ilang taon din kaming magkasama sa poder niya at totoo, ipinakita niya sa amin ang pagmamahal. Pero ang pagmamahal na iyon ay may halong kasakiman at pag-angkin. Ngayon, nagbago na ang lahat. Nahulog ang loob namin ni Luna sa isa't isa. At kalaunan ay nagpakasal kami. Lumipat kami sa ibang lugar. Isang tahanang alam naming ligtas sa mga masasamang alaala ng nakaraan. Nagkaroon kami ng 2 anak na ngayon ay pareho nang nasa kolehiyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.